Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin, Lana. You can freely tell me the truth from my question earlier. Tanong pa ni Dylan. Binuksan na nito ang makina ng kotse ngunit hindi pa rin sila umaandar. Mabigat si Lana na bumuntong hininga at pumikit. Minsan gusto kong maramdaman ko ulit yung unang pinaramdam ni Riv sa akin, mahinang sabi ni Lana. Kasalanan pero oo, minsan gusto ko pa rin siyang mahalin. Walang naging reaksyon si Dylan. Diretso lang ang tingin nito sa labas. Maya-may nagsimula na silang umandar. Dylan? You're still not over him. I understand that. Napangiwi si Lana dahil sa sobrang kaseryosohan ng tinig nito. Dylan? Ano? Sa tuwing may nangyayari naman sa atin, ani at saka bumaling dito. Ikaw lang ang nasa isip ko. Pag-amin ni Lana. Napatili siya nang biglang nagpreno ang kotse. Dylan, ano ba? Ulitin mo nga yun? Anito habang nakatingin na sa kanya. Ang alin? Yung sinabi mo. Nagsalubong ang kilay ni Lana. Sa tuwing may nangyayari sa atin, ikaw lang ang naiisip ko? Oo yun. Ayun, nasabi ko na ulit. He chuckled. Nawala na biglang pagkaseryoso nito. Ako lang? Tumango siya. Ikaw lang? Nag-iwas si Dylan ng tingin dito at saka napangiti. Natawa pa siya at hindi niya alam kung bakit. Sa nakita niyang ngiti ni Dylan ay para bang ito na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Kaya siguro siya nakaramdam ng kiliti sa puso. Pinaandar na ni Dylan ang kotse. Habang nagmamaneho, kinuha nitong kamay niya at hinalikan ng likod ng mga palad niya. Ikaw rin, sabi nito maya-maya. Ha? Ikaw lang din ang nasa isip ko, Alana. Ikaw lang. Napangiti na naman siya ngunit hindi niya ito hinarap. Playboy, tukso niya rito. Tumawa lang si Dylan at hindi na binitawan ang kamay niya. Pagkahatid nito sa bahay niya ay binigyan siya nito ng mabilis na halik sa mga labi. Told you, we can see each other without making love. Anito, her cheeks burn. Thank you for tonight. Sorry nakalimutan ko yung sa dinner na kailangan mo pa akong sunduin sa foundation. So, okay na ba tayo? Pwede ba kitang makita ulit? Tumango siya. Mag-e-enroll na rin ako sa fitness program ng gym mo. Lana, pigil nito bago siya bumaba ng kotse. Bakit? Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, you're entitled to everything you don't want me to do. He seriously said. And I think may karapatan din ako kahit papano na sabihin sa'yo na. Hinintay nila ng kasunod na sasabihin nito. Forget about Riv. Let me help you forget about him. For the end time, please give this marriage a chance. He pleaded. Dylan, I'm not seducing you this time. Natawa siya. Dylan, let's take it slow. Convince me more without the make love. Lalo tong natawa. Akala ko yun ang gusto mo. Nahampas niya ito sa balikat. Whatever. Huwag mo na lang akong pagtataguan o iiwasan. Yun na lang, nakangiting sabi ni Dylan. Umiling si Lana. Hindi na, kinabig siya nito at muling hinalikan sa mga labi. Napakapit siya sa balikat nito na tumagal iyon at mas lumalim. Dylan silently cursed nang hindi niya sinasadyang binaba niyang kamay at tumama sa, "Oh my, I'm so sorry." Paumanhin niya na makitang bumubukol sa loob ng pantalon nito. "Bumaba ka na, Alana." Hinihingal na sabi ni Dylan, halatang pinipigilan ang nararamdaman. "Call me, okay?" Napangisi si Lana nang may maisip. "Dylan, what? Let's do something," pilyang sabi niya. "May village park sa hindi kalayuan. Parking there." Kumunot ang noon nito. "Sabi mo no make love. There won't be, Anya. We'll have a role play instead," she whispered. He started driving. "I'm in trouble," he jokingly mumbled. That made Lana laugh. Hindi lang si Dylan ang mapaglaro sa kasal na to. Pagkarating ni Lana at Dylan sa village park na sinasabi ni Lanay, pinarada niya kay Dylan ang kotse nito sa isang madilim na parte ng parke. Tinuro niyang ilalim ng isang malaking puno na hindi naabutan ng liwanag ng light spots. Wala nang tao sa village park ng mga oras na yon. Siyempre wala nang mga bata naglalaro sa playground at wala na ring mga residente ng village ang nakatambay pa doon. Binuksan ni Dylan ang ilaw sa loob ng kotse dahil sa sobrang kadiliman sa pinagintuan nila. "So what's on your mind, honey? Alam mo, cancer had took my young adult years. I never get to experience things that
20s girls do. Pagkukwento ni Lana dito. I never experienced partying, enjoying life college, having a lot of friends, traveling, flirting with some boys, and tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. After Riv, I have no one to make out with. Imagine that, 12 long years. Parenting sumandal to sa kinaupuan habang pinagkrus ng mga braso sa harap ng dibdib. Napangisi to habang tumitingin sa kanya. So, you want to? She chuckled. Yeah, I just want to feel the touching thing, the cuddles, the fine kisses. Alam mo yung para kang nananakawan ng bagay na dapat ay iyo. Tanong pa ni Lana rito. Tumango si Dylan. Lila na ako, sanggol pa lang ako. Sabi sa ampunan namatay daw si isang malawakang sunog ang totoong mga magulang ko. Isang kapitbahay daw ang nagligtas sa akin sa sunog. Since hindi naman niya ako kayang palakihin, napunta ako sa ampunan. Doon ako lumaki kasama ng maraming bata na kahati ko sa lahat ng bagay. Kaya nga, sobrang saya ko nang ampunin ako ni mommy at daddy kahit pa 7 taong gulang na ako. They gave me all the things that a child could ask for. Buti ka pa. Mararanasan mo pa rin lahat ng mga bagay na namiss mo, Alana. Matanda na ako. Ang karanasan para sa lahat ng edad. Ngumiti ito sa kanya. Nagsisimula na ako magkagusto sa'yo. Ngumisi to. Not just the make love. She laughed and removed her sandals. Pagkuway lumipat siya sa likod ng kotse. Well, I want to make out. I want to experience it with you. Aniya habang nakaupo sa gitna ng backseat. Umangat ang gilid ng labi ni Dylan. Nagtanggal din ito ng sapatos at saka siya sinundan sa likod. Magkatabi na sila ngayon sa backseat. So what's next? Aniya rito. Tumingin ito sa kanya. Let's have a role play like you said. You'll be the aggressive girlfriend and I'll be your naive boyfriend. Napakunot noo si Lana. You don't like a naive boyfriend. Kaya nga magpapanggap, nakangising sabi ni Dylan pagkuway nagbagong ekspresyon ng muka. Napatingin-tingin to sa labas ng bintana. Okay kung gayon. Play. Lalaki ang mga mata ni Dylan na bigla siyang paharap na kumandong dito. Nakaharap siya rito habang ang mga binti niya ay nasa magkabilang gilid nito. Mabilis niyang niyapos ito sa leeg at sinadyang idikit ang katawan niya rito. When they started their play, imbis na maging mainit ang mga tagpo'y nagkakatawanan sila ng walang dahilan. Nawawala tuloy sila sa karakter. Gusto kitang hawakan kahit saan. Go explore. Aniya habang hinahaplos ang mukha nito. Ilabas mong wild side mo. Natawa ito't saka siya hinapit sa bewang. He started leaving love bites on her shoulder and neck. Parang nagigigil ito sa balat niya. Again and again, impit sila na napatili na mabilisan itong inihiga. Sa backseat, pumaibabaw ito sa kanya't sinimulang halikan siya sa mga labi. Natawa sila na nang may maramdaman siyang pagkiliti sa kanyang tagiliran. Don't tickle me. Natatawang saway niya rito at saka tinulak ito ng malakas. Mabilis na dinamba niya ito kaya ito naman ang napahiga. Hindi sinasadyang tumamang ulo nito sa pintuan ng kotse. Oh my gosh! Nakangiwing sabi niya sa kaminasahing tumama nitong ulo. I'm sorry Dylan. Gumisi lang si Dylan at tinawakan siya sa bewang. Hinalikan ng baba niya. Hinalikan naman nila nang nasaktan itong ulo. She kissed his forehead, nose, then lips. Bumalik sila sa una nilang pwesto kung saan paharap siyang nakakandong dito. She brushed his hair using her fingers. Lana wanted to give him a French kiss. Kaya lang napansin niya sa labas ang mga rumorondang village patrols. Oh my gosh! Mabilis siyang lumayo kay Dylan at bumalik sa tamang upuan. Paano niya bang nakalimutan na sa ganong oras may umiikot na patrols sa loob ng village? Why? Nagtatakang tanong ni Dylan. Mabilis niyang inayos ang sarili. The village patrols, Dylan. Nagra-round sila. Mahuhuli tayo. Imbis na maalarma ay tumawa ng malakas si Dylan. Anong nakakatawa? Mag-ayos ka na kaya dyan? Nainis na sabi niya. Pawis na pawis sila na sa nangyari. Wala siyang makitang panyo sa bag. Here, inabot ni Dylan ang panyo nito sa kanya. Naglalaro pa rin ng ngisi sa mga labi nito. Nakita ni Lana na umikot sa kabilang street ng tricycle ng village patrol. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya mahuhuli na sila. Pinupunasan niya ang pawis sa mukha at leeg gamit ang mabango nitong polo. Nakakabitin, nasambit ni Dylan nang paandarin na nitong kotse paalis sa pinagtataguan nila. Natawa si Lana. Oo nga, she agreed, but that was fine. Mahirap magpigil, masakit, parang nainis na sagot ni Dylan. Nang ma-realize ang tinutukoy nito ay tumawa ng malakas si Lana. Next time, let's try making love in here.
Phil yung sabi nito, napahinto sa pagtawa si Lana at nalalaki ang mga mata. Sa backseat? Oo, masikip kaya. That's what makes it more thrilling. Plus the roaming village patrols, sabi pa ni Dylan sabay kindat sa kanya. Pinigilan nila ng mapangiti. Gosh, she felt the thrill inside her. Parang naglalaro sa isip niyang gawin na yun ngayon. Pero inalis na yon sa isipan. Thank you, Dylan. Pasasalamat nila na dito nang nasa tapat na sila muli ng gate nila. I had a great time. Inabot nito ang labi niya. I love you, honey. Bulong ni Dylan. Muling naramdaman nila ng munting kislot sa puso niya, ngunit hindi niya na pinansin yun. She smiled at him. Take care. Pagbaba nila ng kotse nito, hindi na muna ito umalis hanggang sa hindi siya napagbubuksan ng gate. Nang makapasok na siya at saka lang ito umalis. Nang mapawi nila ng mga ngiti sa labi, hanggang sa makaakyat siya sa sariling kwarto. Jeez, pakiramdam niya parang teenager na naman siya. Lana let out a sad sight. Matamlay ni tinago niya ang cellphone niya na hindi niya pa rin makontak si Dylan. It's been 2 weeks since the last time she saw him. Pagkatapos ng make-out session nila sa kotse nito, hindi na niya ito nakita pa. Sinubukan niyang tumawag sa opisina nito sa gym. Pero sabi ng sekretarya nito doon ay hindi daw pumapasok si Dylan. She also called his office in Anderson Monteverde Hotel. Pero hindi din daw ito nagre-report doon. At sa nakalipas nga na 2 linggo, wala na siyang narinig mula dito. Laging naka-off ang cellphone nito. Napasandal siya sa kinupuan niya at napabuntong hininga. Nilaro-laro rin ng chocolate cake na in-order niya sa isang pastry shop kung nasan siya ngayon. Napalabi siya. Kung kailan naman hindi niya na ito pinagtaguan, saka naman itong hindi niya mahanap. Lana? Napatingala si Lana at nawalang lungkot sa mukha. Reeve, nakangiting bati niya dito. Hey, bati nito saka siya hinalikan sa pisngi. Are you alone? Tumango siya. Lumabas lang ako sandali kasi lunch break ko sa foundation. Ikaw? Pwede ba kitang samahan? Of course, upo ka lang dyan. Aniya rito. Actually, I'm with Agatha pero may binibili pa siya sa isang fashion boutique nearby. Pinauna niya lang ako dito, he said. Tumango-tango si Lana. So may date pala kayo ng asawa mo? Tanong niya rito, gumiti ito. Dapat date ito pero napunta sa shopping. You hate shopping, right? Naalala ni Lana noong teenage years na hindi niya talaga mahila si Reeve sa mall para samahan siyang mag-shopping. Mas gusto nitong nag-aaral sila or sometimes play in the arcade with Prince. But he'll never shop. Nagibit balikat to. Kapag kasama ko si Agatha, hindi naman. She can really teach me how to be patient. Natatawang wika nito. That's good. Nagpatuloy siya sa pagkain ng cake na mapansin niya nakatingin ito sa kanya. Why? Dumakwang ito at dumaan ang hilalaki nito sa gilid ng kanyang labi. Napahinto siya sa ginawa nito, napakurap-kurap. May chocolate icing lang sa gilid ng labi mo. Tinanggal ko lang. Anito nang mapansin ang reaksyon niya. Napayuko siya't naalalang gawain niya ni Reeve noon sa kanya. Mahilig kasi siya sa chocolate cake at hindi niya napapansin minsan na may natitira palang icing sa mga labi niya. At si Reeve, ang lagi nagtatanggal noon. Old habits die hard ha? Biro ni Lana na lang dito dahil para silang biglang nagkailangan nito. You're still messy while eating your chocolate cake. Baguhin mo yan. 30 ka na, hindi 16. Panunukso nito, napasimangot siya at sinipa ito sa ilalim ng table. Paalala mo pang matanda na ako, para kang si Pince. Naiinis na wika niya rito. He just chuckled. By the way, kamusta na kayo ni Dylan? Lalo sila nang napasimangot ng maalalang lalaki. Hindi ko alam, nanliligaw siya sa'yo, hindi ba? Yun ang press release nito sa lahat. Yeah, pero ewan ko ba, I cannot contact him for 2 weeks already. Kumunot ang noon nito. Hindi mo ba alam? Napatingin siya dito. Ang alin? Nagkaproblema ang mining company ng Guevara sa Benguet. Now he's there to help and see the operations. Nag-indefinite leave siya sa hotel dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siya doon. Pagbibigay impormasyon nito sa kanya, nalaki ang mga mata niya. Umalis ito nang hindi sinasabi sa kanya. Bakit? Ano ba kayo? Ako ang asawa niya. Hindi nila na alam na sinabi niya ito ng malakas. Ha? Bigla siyang napatingin kay Reeve. Ha? May sinabi ka? Ha? Wala. Umiling na tanggi ni Lana. Thank you for telling me. Hindi niya kasi nasabi. Bastard na sa akin yun, he chuckled. Ang alam ko biglaan kasi, hindi naman siya parte ng management pero matagal din siyang nag-training at nagtrabaho sa Guevara Minings. Hindi na sila na kumibupat inubos ng kanyang cake.
Sakto dumating si Agatha nang matapos siya sa pagkain. Nakipagkwentuhan lang siyang sandali bago tuluyang umalis. Iniiwasan niya na rin na makita ang paglalambingan ng mag-asawa dahil baka makaramdam na naman siya ng selos tapos magpapanggap na naman siyang parang hindi siya apektado. Masaya naman siya para sa mga to. Sarili lang talaga niyang problema niya. Pagkalabas nila na ng pastry shop ay may dala-dala siyang strawberry shake na may whipped cream sa ibabaw. Habang naglalakad papunta sa kotse niya ay iniisip niya si Dylan. Naintindihan naman niya ang rason sa biglaang pag-alis nito. Pero sana man lang ay nag-iwan ito ng kahit isang text message. Dahil sa pag-iisip ay hindi napansin ni Lana na may nakabunggo siya. Malakas siyang napasinghap nang tumapon ng inumin niya sa lalaking nakabunggo. "Oh my, I'm so sorry." Natatarantang sabi niya saka mabilis na kumuha ng tissue sa bag niya. Sinubukan niyang punasan ang suot nitong polo shirt na nabuhusan ng buo niyang strawberry shake. "Miss, it's okay. Ako nang bahala," anito sa malalim na boses. Pasensya na talaga. Hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko." Paulit-ulit na sabi niya habang pilit pinupunasan ng shirt nito. Hindi niya napinansin ng mga talsik din ng shake sa kanya. "Miss, sorry talaga ha, sorry talaga." Naku, napapahamak siya dahil lang naiisip niya si Dylan. Miss, saway nito sa kanya sa hinawakan ng dalawa niyang kamay. Napatingala siya dito, a pair of serious eyes darted hers. Gwapong lalaki at mistizo. Wala nga lang kangiti-ngiti sa mga labi nito, para siyang naputulan ng dila. "I told you, it's okay," sabi ulit nito. Binitawan na nitong kamay niya, tinignan ng damit nito. Mahinang napamura to ng maging kulay pink ang puting polo nito. She bit her lower lip. "I'm really, ay!" Nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin ito. "Wait, saan mo ko dadalhin?" Tanong niya nang wala siyang magawa kung hindi sumunod dito. "You're really sorry, right? Then fix your mess." Masungit na sabi nito. Ang sungit? Gwapo pa naman sana, bulong niya sa sarili. Sumunod na lang siya dito dahil mukhang nagigilty siya sa pagkabuhos ng inumin niya rito. At mukhang harmless naman to. Lana can't sense any danger. Maya-may pumasok sila sa isang malaking building. Hila-hila pa rin siya nito at pinagtitinginan sila ng mga tao doon pero parang walang pakialam ang lalaki. Mabilis silang nakapasok sa isang elevator. Nagtaka siya nang walang nakisabay sa elevator kahit maraming empleyadong nakapila. Tahimik silang pareho ng lalaki hanggang sa makarating sila sa 23rd floor. Binitawan na siya nito kanina pa kaya naman nang mabilis tong lumabas ay sinundan niya to. "Good afternoon, sir." Bati rito ng sekretarya siguro nito. "What happened to your shirt, sir?" Nagtatakang wika ng babae. "Pakisabi sa ka-meeting ko na malilita ako ng 30 minutes. Diretsong sabi lang nito sa sekretarya at saka siya binalingan. "Pumasok ka sa office ko." Motoridad na utos nito. Napataas si Lana ng kilay pero wala na siyang sinabi. Pagpasok niya sa loob ng opisina nito sumunod naman ito sinaradong pintuan. "Paano ba kita matutulungan?" Tanong niya kagad dito. Nagtataka siya kung bakit nabasa ang polo shirt nito nang biglang hinila na siya nito sa opisina pala nito at mukhang ito pang big boss doon. Pagharap niya nalaki ang mga mata niya nang bigla nitong hubarin ang damit nito sa harap niya. "Oh, what are you doing?" Natatarantang tanong niya sa kanya pa atras. Wala naman siyang naiisip na masama nitong gagawin sa kanya. Pero nagulat lang talaga siya sa pagbabalandra nito ng katawan sa harap niya. Binato nito sa kanyang hinubad na damit. "Wash that. May small laundry sa personal comfort room ko." Anito sabay turo sa isang wooden door sa isang gilid na opisina nito. "May dryer din kaya after 10 minutes matutuyo yan." "Wala ka bang ibang damit?" Nilayo niyang tingin sa katawan nitong. "Okay, fine. He's well built. Okay? Magkasing katawan siguro to at si Dylan. Wala na ako ibang white polo shirt." Anito sa kamupo sa likod ng malaking lamesa nito. "Hindi ko alam kung maniniwala ka pero gusto kong kamiting ng nakasuot ng puti ang mga kamiting niya. May fashion boutique naman sa malapit. Bakit hindi ka nalang bumili?" Aniya rito. "I just bought that from the shop you're pertaining to. That's their last stock at nadisgrasya mo pa." Sumandal to sa black swivel chair nito. Wala itong pakialam kung half-naked man ito sa harap ng isang babaeng katulad niya. "Akala ko ba okay lang sa'yo? Until I realized that I badly need to wear that white polo shirt." Napalabi siya. "Pwede bang kumilos ka na?" Lihim na inirapan ni Lana ito bago pumunta sa tinuro nitong banyo. "Lana," mihinang pagpapakilala niya habang papasok sa banyo. Agad niyang sinimulan ng paglalabas sa polo shirt nito. Marunong naman siya magkusot-kusot ng damit. After a few minutes, tapos na niyang labhan ng damit at saka pinigayon. Pagkuway nilagay niya sa isang maliit na laundry dryer. Lumipas pang ilang minuto tuyo na ulit at mukhang bagong polo shirt. Hindi yun gaanong nakusot kaya naman lumabas na siya ng banyo at inabot dito ang shirt nito.
Tahimik na kinuha nito yun at sinuot. Thanks, now you're really forgiven. Nabasa niyang pangalan nito sa harap ng lamesa nito. Eugene Lorenzo Argiles. She read aloud. Napalingon to sa kanya. Akala ko ikaw si Mr. Sungit. Wala na siyang kasalanan dito kaya may lakas na siya ng loob na tarayan to. Kinuha niyang kanyang bag at tinalikuran na to. Lumabas na siya sa opisina nito. Hindi sila na makapaniwala na pinaglabas siya ng hindi niya kakilala. Ang sungit-sungit pa nito. Hey Lana, habol nito sa kanya nang malapit na siya sa elevator. She rolled her eyes bago siya humintot nilingon to. Bakit? Hindi na seryoso mukha nito. Mas lumambot ang ekspresyon. Napabuntong hininga. I'm sorry, I was in a bad mood even before you spilled your drink on me. Forgive me for lashing it out on you. He sincerely apologized. Nakibit balikat siya at kinitian na to. Mukha naman kasing mabait to, masungit lang talaga. Okay, you're forgiven. Good luck with your meeting, nakangiting sabi niya rito. Hindi ito sumagot at bagkus ay nakatingin lang sa kanya ng mataman. Mr. Argiles, puntang niya rito para itong nagulat at kumurap-kurap, tumikim ito. Eugene, call me Eugene, tumango siya. Okay, nice meeting you Eugene. Kahit natapulan kita ng shake at pinaglaba mo ko ng shirt mo, mahina siyang napasinghap na makita sa unang pagkakataon ng pagngiti nito. Sumama pati ang mga mata nito sa pagngiti nito. Nice meeting you also Lana. Kinuha nitong kamay niya tinalikan ng likod ng palad niya. And I hope this won't be the last. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.